Sabi rito, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pag tinignan nyo, ito po is talking about God, si Moses, yung writer ng Genesis. Bakit na mahinga ba si Lord? Sabi, on the 7th day, God finished the work and then tinapos niya and then He rested nga. So pag tinignan mo, bakit ba na mahinga si Lord? Dahil ba napagod siya? Of course not. Hindi naman po napapagod ang Diyos. Sabi nga, He does not slumber, hindi nga natutulog. Okay? So, bakit po na mahinga ang Diyos? Number one, God models the rhythm of rest. Ano po ibig sabihin nun? Si God po, all-powerful, limitless, pero He chose to rest. Not because He was tired, but to model to us na hindi tayo machine, kailangan tayong mamahinga. When He finished the works, lahat po on the 6th day, He wants to enjoy yung kanyang creation. E minsan kasi trabaho tayo ng trabaho, hindi natin na-enjoy. Alam niyo po, work is good, but it's not the ultimate. Nung tinapos po ng Diyos yung trabaho, okay, before resting, showing us the value ng productivity, pero kailangan din nating mag-pause. Rest is not laziness, it is divine obedience. Pangalawa, rest is an act of trust. Sabi doon na mahinga daw siya, okay, same thing with us, when we are resting, we are trusting that God will provide even when we're resting. Kasi meron tayong mindset na pag huminto ako magtrabaho, paano kami kakain? Diba? Paano na pagka hindi ko kinagat lahat ng oportunidad, ng mga racket dito, side hustle dito. Pero what you're saying is, Lord, hindi kita mapagkatiwalaan pagka namahinga ako, baka magutom ako. But what you're saying when you're resting, my God is in control, my God who is my Father loves me, and any loving Father, hindi po papabayaan yung anak niya na magutom. So when we stop working, we are actually demonstrating faith. Na, Lord, habang ako'y natutulog, ikaw ay nagpo-provide. At pangatlo, rest leads us to renewal, leads us to worship to God. Pagka po tayo namamahinga, nare-renew yung ating strength at gamitin natin yun para magpasalamat sa Diyos, magbalik tanaw sa kabutihan niya mula Lunes hanggang Biyernes na tayo ay sinustain niya. So, wag po tayo matakot. Hindi ka magugutom. Si God po na mahinga para ma-enjoy niya yung creation niya. Tayo rin po, we should rest to enjoy God and enjoy, of course, our loved ones. Kaya when we are resting, it's not a burden, it is a blessing. Hindi po tayo mga machine, hindi tayo mga makina. We are not the savior of the world. We are not the provider. Remember, God is our ultimate provider. So ngayong linggo na to, planuhin mo intentional yung rest mo, yung time of rest mo. When we stop, we reflect, we worship God para sa renewal ng ating soul. Kaya po again, let me remind you, sa Genesis 2, verse 2, tinapos niyang likhain ang lahat, okay, ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po for the gift of rest. Lord, yung mga ibang tao na balisang-balisa, hindi makapagpahinga, dahil iniisip nila, isang araw ng pahinga, malaki mawawala. But Lord, malaki rin nawawala pag hindi na mamahinga. Maniningil yung health, maniningil yung emotional, relational problem later on. Ang yaman nga namin, wala naman kami relasyon sa anak namin. Ang yaman nga namin, galit sa amin ng mga asawa namin dahil sobrang workaholic. Ang yaman nga namin, mamatay naman kami na maaga sa stress at depression and anxiety. So Lord, tulungan mo kami to trust you that habang kami namamahinga, ikaw Lord ay nagpo-provide because you model it to us. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.